International Criminal Court ang magiging chair ng commission. Si Carlos Conde, mamamahayag at human rights researcher na matagal nang nagdodokumento ng mga paglabag sa mga karapatang pantao. Si Dr. Raquel Fortun, forensic pathologist na nagsusulong ng siyentipikong katotohanan at dignidad para sa mga yumao at kanilang mga pamilya. Si Dr. Al Fuertes, na may malawak na karanasan sa peace building, trauma healing, at pakikipagdialogo sa mga komunidad na nasugatan ng karahasan. At si Father Daniel Franklin, Father Danny Hilario CM, pari at theologian, na matagal nang kasama ng mga maralita at mga biktima ng karahasan. Hindi po madaling harapin ang madilim na bahagi ng ating kasaysayan. Ngunit mas mapanganib ang manahimik, matakot, at hayaang manaig ang paglimot at mga maling naratibo. Innocence or guilt of the persons charged before the court. So there are crimes charged against specific people. Ilan din na po yung listahan. At yun po yung responsibilidad ng dati pong husgado to determine their guilt or innocence. Sa amin po, kami mga miyembro ng Truth Commission, our goal is to hear the victims tell their story. To hear the victims tell us what happened to them, and to recognize their fundamental humanity and what they went through. And that is why I would like to emphasize, for the ICC, the end of the process is of course either the acquittal of the accused or the declaration of their guilt and eventually reparation for the victims. Para sa amin po, our goal is to establish the truth hand in hand with the victims. This is actually part of a global process. As I have explained earlier to colleagues, to friends, including in my lectures, ang bago pong approach is that yung dati po kasi yung mga biktima are just passive recipients of justice. Papakinggan lang sila pag meron silang testimony about the crime. Pero the whole process is a game of lawyers and judges. Ng daigdig, even until now, na nakaranas ng digmaan, karahasan, which resulted to trauma, massive displacement, and the like. At sa lahat ng lugar na yun, isa ang aking natutunan, hindi matatahimik ang taong sugatan. Unhealed trauma is usually transferred, is usually transmitted. And I think this is part of the overall vision of the Truth and Reconciliation Commission, and that is to prevent the impact or the effects of what happened in the past from coming into transgenerational traumatization. Because if that happens, then the children and the children's children will continue to suffer. And so this is a very humble way to somehow put an end to the possibility of making it into a vicious cycle. So narito ang Truth Commission upang matulungan natin ang mga biktima at saka mga perpetrators sa proseso na maghilom ang kanilang mga sugat. Of course, I said yes. Why? Ito po yung frustration ko, yung ginagawa ko, parang ako lang mag-isa. And with a commission, meron kang teammates, I'm looking for an easier time in terms of, asking for documents and so on. Mahirap po yun pagka mag-isa ka lang. Anyway, marami kaming plano.
actually need a system. I keep saying over and over again, kung tayo ay may tinatawag na death investigation system, hindi po sana nagtuloy-tuloy itong pagpatay. Right? So I'm looking forward to not just truth, reconciliation, and I'm hoping, crossing my fingers, reforms in the way we do these things. Kasi sa pamamagitan ng siyensya at ebidensya, mabibigyan natin ng linaw, dignidad at katotohanan ang mga pagkamatay na kadalasan nababalot ng takot, katahimikan, o pagdiwang. Naniniwala po ako na ang mga yumao ay may karapatan pa rin sa katotohanan at pagkilala. Nakakaawa yung mga na-examine ko na hindi naman lang nabigyan ng proper examination. And at this point in time, hinahabol ko and kinakausap ko sila and sinasabi ko, we're trying, we're doing our best. Pati na rin yung mga pamilya nila, definitely may karapatang malaman ano ba ang nangyari sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang problema sa Pilipinas, one-sided. Yung mga buhay na madalas ay sila yung may kagagawan. Yung version lang nila ang naririnig natin. And you know, with physical evidence, the body is there and other pieces of physical evidence na dapat ay pinag-aaralan, malalaman mo yung ano ba nangyari. We're after the truth. Kaya sabi ko, bagay na bagay ako sa Truth Commission kasi ang forensic science naman talaga ay ang habol namin ay katotohanan. Na rin po akong nakikinig sa mga tao sa laylayan. Sa Lunes hanggang Biyernes, ako'y natuturo sa kung saan-saan. Pero Sabado at Linggo, wala naman po klase. Ako ay nag-volunteer sa aming parokya sa Ina ng Lupang Pangako sa Payatas. 20 years na po. Every weekend na nandito ako, kung nandito ako sa Manila. At noong 2016, isa sa mga pinakamatinding karanasan ng pamayanan namin sa Payatas ay ang war on drugs. There was a time in November, December of 2016 that we were burying 8 to 10 young men, some single, others young fathers who were killed just like that. Ang role po ng simbahan ay makinig. Kasi kami po yung unang frontliners, kumbaga. Pupunta sila sa simbahan dahil nangihingi sila ng basbas. Pupunta sila sa simbahan dahil magpapatulong sa pag-ibig. Hindi man sila pupunta sa barangay captain, hindi pupunta sa dahil nandoon din galing ang mga listahan. Kaya, since that time until today, my stance as a pastor and theologian was to listen. Why for a long time. Yung trabaho ko sa media, mula noon pa, late 1990s, ay halos nakasentro sa human rights. At mula noong taong 1999 o 2000, kasama na ng buhay ko ang extrajudicial killing. Bilang isang reporter sa Davao nung kasagsagan ng Davao Death Squad hanggang ngayon. Kaya personal sa akin itong issue na to. Nung umalis ako sa media at naging Human Rights Watch researcher ng halos 14 na taon, puro rin extrajudicial killing ang nakatutok sa akin dahil nga naging presidente nga si Rodrigo Duterte. At sa mga panahon na yun, nabanggit kanina yung mga dokumentasyon na nagawa ko, ambag lang yun. Marami sa mga kasamahan natin sa media, marami sa mga human rights defenders, ang mas may mahalagang ambag sa pagdodokumento ng mga violate ng human rights itong nakaraang ilang dekada. At dito ko gustong bigyang pugal ang naging papel ng media sa lahat ng ito mula pa noong 2016 nung nagsimula ang war on drugs. Dahil kung wala ang media ng mga panahon na yun, ang media na naging partner ng mga human rights organization, human rights defenders sa kagaya ko, sa
siksik sa mga nangyayari, mahihirapan ang human rights community na i-dokumento ang lahat nito. Tingin ko, ang masasabi ko ngayon, kung walang naging papel ang marami sa inyo sa pagdokumento ng mga nangyayari mula noong 2016, wala tayo dito. Nung kinocover ang tracker na ito, talagang nalugmok sa lungkot. Hanggang ngayon, sa pangit na sa matagtaan, ngayon, hindi pa rin nawawala sa kanila yung trauma na dulot ng karas na ito. Imagine niyo na lang yung mga pamilya na nabiktima ng trauma. Kaya sabi ko sa inyo, personal sa akin itong pagiging commissioner ko kayo dito. At isang napakalaking karangalan sa akin na nandito ngayon. In fact, nung pinukulit ako ng mga taong simbahan, kasama ng pamilya, kapit ng lambo, na lumahok dito. Lagi ko sila binibiro. Ano ba kayo? Nag-retiro na ako eh. Wala na ako dyan. Pero siyempre, nanaig sila. Kaya andito tayo ngayon. Pero mahalaga naniniwala ako na mahalaga ang Truth Commission ito. Dahil ang katotohanan ay hindi lamang para sa kasaysayan. Ito ay para na rin sa dignidad ng mga tao. Pananagutan ng mga institusyon ang paghilom ng ating bayan. Hindi lang yung mga kasama natin sa media, yung mga kapitbahay natin, yung mga kapatid natin na natukang. Umaasa po ako na sa pamamagitan nito, sa pamamagitan ng maingat, tapat, at makataong dokumentasyon at pagkikinig, makakatulong tayong mabigyan ng boses ang mga matagal na hindi naririnig. Salamat po na marami. International Criminal Court ang magiging chair ng commission. Si Carlos Conde, mamamahayag at human rights researcher na matagal nang nagdodokumento ng mga paglabag sa mga karapatang pantao. Si Dr. Raquel Fortun, forensic pathologist na nagsusulong ng siyentipikong katotohanan at dignidad para sa mga yumao at kanilang mga pamilya. Si Dr. Al Fuertes, na may malawak na karanasan sa peace building, trauma healing, at pakikipagdialogo sa mga komunidad na nasugatan ng karahasan. At si Father Daniel Franklin, Father Danny Hilario, CM, pari at theologian, na matagal nang kasama ng mga maralita at mga biktima ng karahasan. Hindi po madaling harapin ang madilim na bahagi ng ating kasaysayan. Ngunit mas mapanganib ang manahimik, matakot, at hayaang manaig ang paglimot at mga maling naratibo. Reasons for guilt of the persons charged before the court. So there are crimes charged against specific people. Nandito po yung listahan. At yun po yung responsibilidad ng dati pong husgad to determine their guilt or innocence. Sa amin po, kaming mga miyembro ng Truth Commission, our goal is to hear the victims tell their story. To hear the victims tell us what happened to them, and to recognize their fundamental humanity and what they went through. And that is why I would like to emphasize, for the ICC, the end of the process is of course either the acquittal of the accused or the declaration of their guilt and eventually reparation for the victims. Para sa amin po, our goal is to establish the truth hand in hand with the victims. This is actually part of a global process. As I have explained earlier to colleagues, to friends, including in my lectures, ang bago pong approach is that yung dati po kasi yung mga biktima are just passive recipients of justice. Even until now, na nakaranas ng digmaan, karahasan, which resulted to trauma, massive displacement,
and the like. At sa lahat ng lugar na yun, isa ang aking natutunan, hindi matatahimik ang taong sugatan. Unhealed trauma is usually transferred, is usually transmitted. And I think this is part of the overall vision of the Truth and Reconciliation Commission, and that is to prevent the impact or the effects of what happened in the past from coming into transgenerational traumatization. Because if that happens, then the children and the children's children will continue to suffer. And so this is a very humble way to somehow put an end to the possibility of making it into a vicious cycle. So narito ang Truth Commission upang matulungan natin ang mga biktima at saka mga perpetrators sa proseso na maghilom ang kanilang mga sugat. Na rin po akong nakikinig sa mga tao sa laylayan. Sa Lunes hanggang Biyernes, ako'y nagtuturo sa kung saan-saan. Pero Sabado at Linggo, wala naman po klase. Ako ay nag-volunteer sa aming parokya sa Ina ng Lupang Pangako sa Payatas. 20 years na po. Every weekend na nandito ako, kung nandito ako sa Manila. At noong 2016, isa sa mga pinakamatinding karanasan ng pamayanan namin sa Payatas ay ang war on drugs. There was a time in November, December of 2016 that we were burying 8 to 10 young men, some single, others young fathers who were killed just like that. Ang role po ng simbahan ay makinig. Kasi kami po yung unang frontliners, kumbaga. Pupunta sila sa simbahan dahil nangihingi sila ng basbas. Pupunta sila sa simbahan dahil magpapatulong sa paglibig. Hindi man sila pupunta sa barangay captain, hindi pupunta sa ano. Sana? Of course, I said yes. Why? Ito po yung frustration ko, yung ginagawa ko, parang ako lang mag-isa. And with a commission, meron kang teammates, I'm looking for an easier time in terms of, asking for documents and so on. Mahirap po yun pagka mag-isa ka lang eh. Anyway, marami kaming plano. Isa akong forensic pathologist na sa totoo lang ay yun na nga, pinagsasalita ang patay. Hindi naman po porque namatay na sila ay wala na silang masasabi. Ginagamit ko ang I am science para dito at yun na nga ang frustration ko sa Pilipinas kasi nga marami na tayo. We actually need a system, I keep saying over and over again. Kung tayo ay may tinatawag na death investigation system, hindi po sana nagtuloy-tuloy itong pagpatay. Right? So I'm looking forward to not just truth, reconciliation, and I'm hoping, crossing my fingers, reforms in the way we do these things. Kasi sa pamamagitan ng siyensya at ebidensya, mabibigyan natin ng linaw, dignidad at katotohanan ang mga pagkamatay. There is a